What's happening to the dancers? Tara sighed as she was looking to Popo. Naglalakad ito patungo sa altar, patungo kay Abad. Ang fiancé nito na ilang minuto na lamang ay magiging asawa na nito. Low profile lamang ang kasal ng dalawa. Kakaunti lamang silang imbitado, ngunit may tuturing pa ring isang selebrasyon. Nakagaw ng bride, maging silang mga secondary sponsors at bridesmaids. Hindi pa man ay nagpaparinig na si Popo sa kanila na hindi na maaari dito ang dating sistema nilang masyadong maraming gigs. She said she wanted to be with her husband all the time. Hindi naman magiging problema rito ang pera sapagkat nakapagpatayo na ito ng sariling negosyo. Isa pa, sobra-sobra na rin ang kinita nila. Maging ang bokabilista ng kanilang grupo ay kasal na rin. Unti-unti na silang nalalaga sa grupo. Alam niyang marami rin ng mga miyembro ng isang banda na kahit mga may asawa na ay buo pa rin. Alam niyang malaki pa rin ang magiging epekto sa kanilang grupo ng pag-aasawa. Siyempre, mas kailangan ng mga itong ibigay ang atensyon ng mga ito sa kanya-kanyang asawa kaysa sa grupo nila. Iyon naman kasi ang tamang gawin. And she had to admit she was starting to get worried and anxious about the whole thing. Ni wala pa siyang nobyo ngayon. The last man she dated was a freak. Kung umakto ito ay tila isang pari at hindi nobyo. Kaunting pagkakamali lamang niya ay nakasermon kaagad dito sa kanya. Nakipaghiwalay siya dito at ito pang galit. Bago ang nobyo niyang iyon ay panipalpak din ng mga naging nobyo niya. Iyong kaunting matino ay hindi naman nakatagal sa kuya niya. Naiinis siya sa kuya niya. Masyadong siniseryoso nito ang pagiging kuya nito sa kanya. Parating sumasama ito sa mga gigs nila mula noong mag-tour sila sa Asia maging ngayon na nasa Pilipinas na sila. Noon namang nasa States ang grupo ay hindi maaring hindi ito dumalo sa kanya minsan kada isang buwan. Sa katunayan, apektado ang trabaho nito dahil sa pagiging istrikto nito sa kanya. Hindi naman niya masisisi ito sapagkat ang mga balitang lumalabas tungkol sa kanya ay maaaring makapagpakulo ng dugo ng ninuman. Ayon sa mga chismis ay para lang daw siya nagpapalit ng damit kung magpalit siya ng nobyo. It was partly true. Sinasabi niya sa kuya niya na chismis lang yon. Kahit kailan din ay hindi siya umamin sa live or recorded interviews. Kung hindi ay lalo siyang nalagot sa kuya niya. Kung hindi nga lamang siya nag-al sa balutan nung ayaw siyang pangayagan nitong sumali sa grupo, malamang na hindi siya isang sikat na miyembro ng banda ngayon. Nag-usap silang magkapatid tungkol sa mga pangarap niya sa buhay at hayon walang nagawa ito kundi ang payagan na lamang siya sa gusto niya. Lahat ng aktibidades na sa tingin niya ay pwede niyang gawin sa edad niyang 29 ay kailangan pa rin niyang ipaalam sa kuya niya. Hindi pa rin kasi ito pumapayag kaya kadalasan ay hindi na lamang siya nagsasabi rito. She dated a lot. Marahil ay iyon ang nasa subtle rebellion niya sa kuya niya. Marahil ay impluwensya na rin iyon sa kanya ng kagrupo niyang si Wendy na mahilig talaga sa cute guys. But it was something that her brother must never find out. Sa ngayon ay hindi iyon ang pinoproblema niya sapagkat parati naman siyang ipinagtatanggol ni Wendy sa kuya niya na ex nito. Magkaaway ang dalawa. Ayaw namang sabihin sa kanya ng magkabilang panig kung bakit nagkaaway ang mga ito. Hanggang ngayon ay magkaaway pa rin ang mga ito at lalo nag-aaway pagdating sa kanya. Kapag nagsalita na si Wendy sa kuya niya tungkol sa kanya ay nalilimutan na ng kapatid niya tungkol sa problema sa kanya. Si Wendy na pinoproblema nito sa labis na inis nito sa kaibigan niya. That was different story altogether. Her main concern was that she wasn't getting in younger. Kailangan pa siyang makapagtagpo ng lalaking talagang para sa kanya. Sabihin ng payag na maikasal ka agad. Nakatagpo siya ngayon pero hindi rin naman siya agad papayagan ikasal. Siyempre, kailangan niyang makilala ng hustong lalaki. At ang kalidad ng mga lalaki ngayon ay ibang klase na. Isang bagay iyon na alam ng lahat ng babaeng tulad niya sa mundo. Ang mga kadilidad ng mga lalaki sa panahon ngayon ay tila patak ng ulan sa disyerto, madalang, lalo na sa mundong ginagalawan niya. Ang mga nakikilala niyang lalaki ay halos babaero lahat. Kung hindi babaero ay lalakero. Uso ang bisexual sa mundo niya. May mangilan-ngilan pang nasa down low na isang kategoryang mahirap para sa kanyang maunawaan. Iyong mga lalaking hindi raw bakla
ngunit pumapatol sa lalaki para sa love of sex. Of course, those men living the down-low lifestyle were quiet about it, or so they think. My God, I don't want someone like that. But what if I keep looking for Mr. Right and then he turns out to have a down-low lifestyle? Napabuntong hininga siya. Inaamin niyang naiinggit siya sa kaibigan niya. Mukhang napakasaya nito. Alam niyang natagpuan nito ang lalaking para dito. Siya ay looking pa rin. Her biggest nightmare was to fall for the worst and wrong sort. O kaya ay iyong maikasal sa maling lalaki at malamang iyon ang huli na at naikasal na siya. Marami siyang kakilalang ganoon. Pakiramdam niya ay wala siyang kakwenta-kwentang tao sa kasal ni Popo sapagkat siya lamang yata sa grupo ang walang ibang inaasahan pagdating sa buhay kundi ang banda. Iyon walang ibang aktibidades bukod sa aktibidades ng banda. Iyon marahil ay isang dahilan kung bakit nalulungkot at nag-aalala siya. Nadarama niyang kailangan na niyang magkaroon ng ibang mundo o madagdagan ang iniikutan niyang mundo. Pagkatapos ng seremonya ay napaluha siya sa lungkot. Siya na yata ang pinaka-selfish na tao roon. Sa halip na matuwa siya ay nalulungkot siya para sa kanyang sarili. Kailanman ay hindi niya inaasahan na gano'n ang madarama niya kapag may isang kinasal sa kanilang grupo. Noong kasal ni River ay hindi siya nakadama ng ganoon. Marahil ay dahil naisip niyang mas marami pa silang walang asawa sa grupo. Ang kaso, ngayon ay nadarama niyang unti-unti nang nababawasan ang ADHD, nababawasan sa kategorya ng oras. Iyong iba, ang prioridad ng mga ito at hindi na ang ADHD. God, I'm so selfish. Sinabi ni River, ang host ng reception, naiit siya na ni Popo ang bouquet nito. Isa siya sa nakipag-unahang pumunta sa gitna. Damn it, maybe this superstition is true. I gotta get the damned bouquet no matter what. Sa kasamaang palad ay hindi siya nakasalo niyon kundi si Hershey. Wala pa ring nobyo ito. Ibig bang sabihin niyon ay mas mauuna pa ito kaysa sa kanya? Huwag naman sana sapagkat hindi pa ito nakikipag-date. Kapag nauna pa ito sa kanya, baka mamaya 60 anyos na siya bago siya makapag-asawa. Well, change doesn't mean I have to find a husband. Maybe I can do something else. Pangit naman na minamadali ang paglalagay sa tahimik. Pangungunsula niya sa sarili. Dinner na. Noon may lumapit sa kanyang isang bisita. Malamang ay kaibigan nito ng groom sapagkat hindi niya ito kilala. May itsura ito. Maganda rin ang mga ngipin. Ang kaso, ang hirit nito ay hindi nagustuhan ng kuya niya. Nakatabi niya ng mga oras na iyon. How do you find your salmon? It's okay. I know a better salmon place. Care to check it out with some time? Alam niyang nakatingin sa kanyang kuya niya. Alam din niyang ito ang nagrekomenda ng lugar na iyon kina Popo. Kilala nito ang may-ari ng lugar na iyon, maging ang caterer. I don't think I can. I'm busy. Sumagot siya sa lalaki. Tumango ito, tumalikod na. Okay lang. Wala rin siyang sa mood na makipag-flirt ngayong gabi. Ang iniisip niya ay kung ano ang magandang gawin niya sa buhay niya. Kung tutuusin ay marami naman. Marami nag-aalok sa kanya ng kung ano-anong trabaho na konektado sa pagiging member niya ng banda at sa pagiging sikat nila. Maaari din siyang mag-produce ng albums ng iba o tumuklas na ibang talents. Iyon nga lamang, hindi siya para sa ganung bagay. Ang tanging gusto niya ay ang tumugtog. Hindi ang maghanap ng ibang marunong o mahusay tumugtog. Hindi iyon ang linya niya. Nang mag-uwian ang mga bisita ay isa siya sa mga nauna. Hindi na siya sumabay sa kuya niya dahil magkaiba sila ng bahay at out of the way siya rito. Nang makahiga na siya sa kama niya ay laman pa rin ang isip niya kung anong gagawin niya sa buhay niya. Wala sa hinagap niya na darating siya sa puntong iyon. Noon ay naisip niyang buhay na niya ang pagtugtog. Hindi pa pala. Naghahanap siya ngayon ng iba. Kailangan din niyang lumago bilang tao. Hindi magandang parati na lamang siya nakaasa sa ADHD. Marahil ay tama ang kuya niya sa pagsisermon sa kanya na noon pa siya dapat nagsimula ng isang negosyo. Ang katwiran kasi niya ay hindi siya business person. Ayaw niyang tutok siya sa iisang bagay na kain ng oras niya. Iba ang ADHD, iba ang negosyo.
Enjoy na enjoy siya sa pagtugtog. Marahil ay hindi siya mag-e-enjoy sa pagninegosyo. Isang pulis noon ang kuya niya, ngunit nang madismaya ito sa sistema ng gobyerno ay nagpa siya itong magtayo na lamang ng isang security and surveillance agency. Lalong naging praning tuloy ito dahil sa dami ng misis na lumalapit dito upang paimbestigahan ng mga mister ng mga iyon. Mula siya sa may kayang pamilya. Kaklase niya sina Popo noong kolehiyo at naisipan niyang bumuo ng banda. Nang dumating sa kanilang landas si River ay nagbago ang takbo ng kanilang career. Bukod sa kanyang kapatid at ama ay wala pa siya nakilalang taong kasing husay ni River sa diskarte. River was able to take EHD to places they used to only dreamed about, places maybe they would not see anymore soon. It really was so sad. Paano na siya kapag nag-asawa na ang kumag na yon? Ang mga magulang nila ay matagal nang pumanaw. Ang tanging malapit na kamag-anak niya sa mundo ay ang kuya niya. Siyempre, makakatagpo rin ito ng asawa balang araw. Nakatulugan na niya ang pagsasentimento sa mga bagay na iyon. Nang magising siya ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan niyang nagtatrabaho sa isang TV network. "You want me to what?" Nagising yata siya sa sinabi nito. "Be part of our new reality show." Nauutal na sabi nito. "What am I going to do? Play?" Tumawa ito. "No, you are going to be a star, but there is absolutely no acting involved. Ikaw ang kukunin naming bida sa challenge." In short, ako ang pakakainin niyo ng palaka, buhaya o daga? No, hindi naman ito ganong reality show. Meet me today if you're not too busy. I have talked with your manager. Ang sabi niya, may 1-month vacation daw kayo dahil ikinasal si Popo. Hindi na siya nagtaka na noon lamang siya tinawagan nito. Alam na niyang iba ang sistema ng TV show sa Pilipinas at Amerika. Ang mga lokal na programa sa Pilipinas ay kadalasang madalian kung planuhin. Kinatagpo nga niya ang kanyang kaibigan at ipinaliwanag nito sa kanya ang konsepto ng reality show. Kaya isa siya sa pinagpipilian ay dahil una sa popularidad niya. Pangalawa, alam ng lahat na ayaw niya ng farm life dahil sa interview niya sa Pepper na sold out. Kumukuha mga ito ng sikat na personalidad na ayaw ng isang klase ng buhay at ang iyon ang papagawa sa mga iyon. How long do I have to live in the farm? A month. I would have to arrange my schedule with my manager. I will take care of that. Nakausap ko na nga siya. Kung papayag kang araw, walang problema sa schedule mo. Siguro tinatawagan ka na niya ngayon. Naka-silent mode ang cellphone niya. Maya-maya na lamang sila mag-uusap ni Gertrudes, ang manager niya. Mabait ito. Tiyak na hindi magagalit ito na makikipagkita siya sa kaibigan niya nang hindi nagsasabi dito. Iyon ang kasunduan nila. Hindi sila ituturing nito na bilanggo, hindi tulad ng ibang managers. Pinag-iisipan niya ang offer. The challenge seemed easy enough. Hindi porke ayaw niya ng farm life ay hindi na niya kaya iyon. It could open a lot of windows for her too. Baka ayun ang iniisip niyang pagbabagong kailangan niya. Pagkatapos ng usapan nila ay sinabi niya rito, ibibigay niya ang desisyon niya rito pagkalipas ng 2 araw. Ang unang ginawa niya ay ang puntahan si Gertrudes. Nag-usap sila tungkol sa plano. Pagkatapos ay mga kaibigan naman niya ang tinawagan niya upang magpaalam sa mga ito. They all thought she was nuts but they were excited about the idea. Ang huling kinausap niya ay ang kuya niya na kaisa-isang tumanggi sa ideya. Bakit to ipapakita niya sa buong mundo ang pribadong buhay niya? Nagtalo sila hanggang sa aminin niya rito ang saloobin niya. I want to try something new, kuya. Lahat sila ay may ibang ginagawa. Ako lang ang wala. Let me do this. Let me try this out. Ano bang makakasira sa akin na pwede kong gawin? Wala. You know me better than that. Sa huli ay pumayag din ito. Tinawagan agad niya ang kaibigan niya. Nagsabi kaagad ito na magmi-meeting sila kasama ang head mismo ng network para sa contract signing. Her fee was worth a lot. Life Swap was the title of the program.
Maganda ang packaging ng programa, hindi bakya. 2 araw lang ang preparasyong ibinigay sa kanya. Walang cellphone at damit na maaaring dalhin. Ang lahat ng iyon ay ipoprovide ng network. Maaari lamang siyang tumawag kapag emergency. Determinado siyang sumabak sa ganoon. It was improvement. It was an opportunity she couldn't miss. She was going to a farm girl for a whole month. How interesting. Hindi natinig si Tara sa unang matinding pagsubok sa kanya na iniwan ang kanyang mga damit at sapatos at isuot ang damit na provided ng network, mga damit na para sa bukid, long sleeve na para sa magsasaka. Ang suot niya sa paa ay ordinaryong tsinelas lamang. Nakarecord ang pag-inspeksyon sa kanyang bag at ang pag-alis doon ng mga gamit. Sa huli, walang natira sa kanya maliban sa moisturizer niya at iba pang panlagay sa mukha. Nawala sa isip niyang haharap siya sa camera nang walang makeup. Ganun pa man ay okay lang sa kanya iyon sapagkat maganda ang kutis niya. Sa biyahe marami siyang kasamang cameraman. Ang usapan pagdating sa farm na pagdadalhan sa kanya ay mayroon din mga camera na susubaybay sa bawat galaw niya. Mayroon ding naka-install na camera sa pupuntahan niya bagaman hindi naman daw sa lahat ng bahagi ng farm nakalagay ang mga iyon. Mahigit 10 oras ang biyahe nila. Sa totoo lang ay parang gusto niyang sumuko. Hindi siya sanay sa ganoong biyahe na nasa isang maliliit na van lang. Ang mga road tours nila ay nasa isang magandang sasakyan ni sila na kumbiyente para sa lahat ng miyembro ng grupo. Mayroon pang pansariling bathroom iyon at kanya-kanya sila ng higaan. Hindi ganun nakaupo lamang siya at sa dami ng kasama ay hindi siya masyadong makakilos. Iyon pa lamang ang unang bahagi. Iniisip na lamang niyang 1 buwan lamang siya magtitiis. After that, offers would come better ones, and she hoped. Hindi naman sa nagbabalak na siyang pumasok sa pag-aartista, kaya lamang ay alam niyang malaki ang may dudulot ng programang iyon sa kanyang career. Madaling araw silang lumakad, kaya pagsapit ng tanghali ay dumating na sila sa Rancho Rocha. Ang nagmamay-ari daw niyon ay ang angka ng mga Rocha na sikat sa Katimugang Luzon. Ang akala niya ay magkakaroon ng pagsalubong sa kanya, ngunit isasabak pala kaagad siya sa challenge. Dinala siya sa isang kubo sa tabi ng bahay. Doon daw magiging quarter niya. Doon na rin siya manananghalian. Wala siyang kasabay. Iba ang pagkain ng mga cameraman. Ang sa kanya ay simpleng pritong isda na 2 maliliit na piraso at kaunting gulay at kanin. It was alright. Mahilig ang kuya niya sa mga ganong pagkain. Nang matapos ay pinagpahinga lamang siya saglit. Walang naka-install na camera sa kubong iyon. She could do whatever the hell she pleased there. Nakatulog nga siya kaagad at nagising sa katok sa pinto. Nang buksan niya iyon ay nakita niya ang isang producer ng programa. Kinumusta nito ang kalagayan niya. I'm okay but tired. Hindi pa man parang sanay na siya sa camera na nakatutok sa kanya. Nakagawian na rin niya ang ganon sa buhay niya. Did you come here via plane? Yes. Ang daya. Tumawa ito at sinabing ipapakilala na siya sa namamahalarang rancho. Paghahayupan ang pinakamalaking bahagi ng rancho. Mga baka, kabayo at manok ang alaga roon. Ngunit malaking bahagi rin daw ng lugar ang ginagawang taniman ng gulay at manggang pag-export. You would be following his orders. Okay, I hope he's nice. Ngumiti lang ang babae. Hindi niya gusto ang naging pagkakangiti nito. Parang nahuhulaan na niyang hindi nice ang taong susundin niya. Sa briefing ay sinabi sa kanya na ang makakasama niya ay ang mismo may-ari ng rancho, si Senior Mark Rocha. Ang nailarawang diwa niya ay isang nakaputing matandang lalaki, may tungkod, hasindero ang dating. Is he part of a show? Like an actor too? Nope. Hindi siya naniniwala sapagkat paano mangyayaring papayag ang isang may-ari ng ganong kalaking asyenda na mag-artista. Sa palagay niya ay nirentahan ng sitwasyon at istasyon ng buong 1 buwan ng asyenda. Sasabihin na lamang ng mga ito sa kanya tungkol sa bagay na iyon kapag tapos na ang lahat.
Ganon ang kadalasan nangyayari sa mga ganong reality TV shows. Nagtungo na sila sa mansyon. It was an old structure. Napakaganda at napaka-intricate ng design ng pinto. It was antique. She was sure. Malamang na kung ibebenta ang pinto pa lamang na iyon ay aabot na ng 100,000. Mahilig siya sa antiques kaya alam niya. Parang mula sa panahon ng mga Espanyol ang disenyo ng buong kabahayan. Panay-antika nakikita niyang kagamitan. Ang mga kahoy na muebles ay masisiguro niyang isa ng malaking kayamanan. Where's the Don? Tanong niya sa sarili. Pinaghintay siya ng producer sa sala. Tatawagin lamang daw nito si Senyor Rocha. Lihim siyang natutuwa. Halatang scripted ang pangalan ng mga extra sa reality show na iyon. Patuloy na iginala niya ang kanyang mga mata sa kabuuan ng bahay. Nagtataka siya kung bakit wala ni isang kawaksi roon, ngunit malinis sa malinis ang buong kabahayan. Maya-maya ay nakita niyang pabalik na ang producer. She looked tense. It's a part of the act, she thought. What is it? Tanong niya rito. Nothing. Ikaw nang bahala magpasansya kay senyor. Medyo mainit ang ulo niya. You think I'd buy that? Sa isip-isip niya. Muli ay nahahalata niyang bahagi lamang iyon ng show. Una, mayroon pa bang mga ranchero na senyor kung tawagin ng lahat? It was very old school. Pangalawa, kung totoong may-ari iyon ng bahay, bakit mainit ang ulo kung alam niyo na may mga cameras at isang bisitang pupunta? Maya-maya isang lalaki nagtungo sa sala. Nang tawagin itong senyor ng producer ay nasiguro niyang peke ang lahat sapagkat napakagandang lalaki nito. Stereotype na ranchero sa mga libro at palabas ang itsura nito. Mahaba ang buhok, matikas ang pangangatawan, matangkad, tanned, barakong-barako. Kahit ang pangalan nito ay parang stereotype na ranchero. Mark Rocha? Walang duda. Isang artista ito. Marahil ay isang papasikat na artista pa lamang ito. The man looked at her. Ipinakilala na siya nito ng producer at tumango ito. Ayokong parating may camera sa mukha ko. Malinaw, Sandy? Anito sa producer. Of course. Naisip niyang mahusay rin naman palang umarte ang producer. Maging ang lalaking ito na tinatawag na senyor ay mahusay ring umarte. Convincing. Kung hindi pa siya suking manonood ng Joe Millionaire, ay hindi niya mahuhulaan ang ganong takbo ng programa. Ganon pa man ay sumakay siya sa lahat ng iyon. So, what am I supposed to call the senyor? Aniya. Hindi umimik ang lalaki. Hindi rin naging maganda ang gawin ng pagkahatingin nito sa kanya. Wala siyang masamang ginagawa rito, pero mukhang inis na kaagad ito sa kanya. Kung hindi pag-arte iyon ay hindi niya alam kung ano iyon. Ngumiti siya rito. He was cute. Maybe after the gig, they could go out and have dinner sometime. Sumama ka sa akin. Anitong lumabas na ng bahay. Tumango sa kanya ang producer at lumabas na rin siya. Nakasunod sa kanila mga cameramen, pati mga lights and soundmen. Mukhang mainit ang ulo ng may-ari. Halos natitiyak na niyang mayroong pakulo ang programa para sa kanya. Tuloy-tuloy ang lalaki sa isang maliit na kwadra ng kabayo. Noon nagpaalam sa kanya ang producer. Inihabilin siya nito kay Senyor Mark. Parang nakakailang na tawagin ng lalaki na senyor. Parang mas masarap tawagin itong love. She silently laughed with the thought. Kung ano-ano na kaagad ang naiisip niya. Naitanong niya sa sarili kung saan unang lumabas sa telebisyon o pelikula ang Mark na ito. Ano kaya ang tunay na pangalan nito? Hindi niya alam dahil hindi siya updated sa local showbiz. Dahil parati silang sa Amerika nagpa-perform. At nitong huli nga siya ay sa Asia. Binalingan ng lalaki ang cameraman. Siguro ay nasabi na sa inyo ng dalawa lang ang pinayagan ko sumama sa amin. Istorbo masyado ang maraming kamera sa trabaho rito. Tumango ang lalaki. 2 malaking kamera at iyong audio guy na lamang ang sumama sa kanila. Ang iba ay umalis na. Nagsisimula na siyang maaliw sa palabas na iyon. Mukhang talagang sineset up siya ng husto. Nag-e-enjoy siya. Iyan ang kabayong gagamitin mo. Itinuro nito sa kanya ang isang kabayong mas maliit kaysa sa itim na tila balak sakyan nito. Kulay ginto ang kabayong sasakyan niya.
I don't know how to ride. And yeah, that's not my problem anymore. Suplado ko, no? She wondered how much he was getting from that show. Malamang na malaki rin. Pero hindi yun ang kailangan niyang isipin sa ngayon. Ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin ay ang unang challenge niya, ang pagsakay sa kabayo. Baka bumagsak ako. Well, isn't that the challenge? Tila sarkastikong sabi nito. Nagsisimula na siyang mairita rito. Baliwala ang kagupuhan nito kung gano'n naman ang attitude nito. Kung ang plano ng istasyon ay ang inisin siya, pues malapit na magtagumpay ang mga ito. I can't ride. At kung mabasag ang bungo ko, paano? That's not my problem. Sumakay na ito sa itim na kabayo. The horse looked as grand as he was. Bagay na bagay rito ang hayop na iyon. Both looked powerful and larger than life. Mukha ring kilalang kilala na ng kabayong amo niyon. Nauna nang lumabas ng kwadra ang dalawa. Hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Napilitan siyang sumakay na rin sa kabayo. Ang kaso, unang pagsubok pa lamang niya ay mukhang lalagapak na siya. Sa tuwing ipapasok niya ang paa niya sa lusutan ng paa na konektado sa saddle, ay umaabante ang kabayo. Dahilan upang muntik na siyang malaglag. Sinasabi na nga ba niya, ayaw niya ng ganoong buhay. Takot siya sa mga ganoong bagay. Idadagdag pang ayaw na ayaw niya ng mga hayop. Ang mga ayaw na ayaw niya ay aso at palaka. May trauma siya sa mga iyon. Nahabol na siya ng aso ng bata siya at ang palaka naman ay isang hayop na labis na pinandidirihan niya. Pero ang kabayo ay isang hayop na talagang hindi niya sasakyan at kikilalanin kung hindi lamang para sa show na iyon. Sa palagay niya ay walang maidudulot na bonus sa buhay ng tao ang kaalaman sa pagsakay sa isang kabayo. For God's sake, it was the 21st century. Marami ng sasakyan sa mundo. Mas marami pang ang 4x4 na maaaring gamitin sa ganong klase ng lugar. Ngunit syempre nga naman, kailangan niyang mahirapan. Iyon ang hinihingi ng show. At sa pagtatapos ng challenge ay hindi lamang talent fee ang makukuha niya, kundi maging ang 1,000,000 piso. Ang mga manggagawa sa rancho na iyon ay makakatanggap din ng 1,000,000 piso. For God's sake! Sigaw na niya. Sa pagkakataong iyon ay sumubsob na siya sa lupa. Magtatagumpay na sana siya na ganap na makasakay sa kabayo, ngunit bumilis ang hakbang niyon. Why can't you cooperate with me, you beast? Nangangatal na sabi niya. Ganun na lamang ang gulat niya nang umangat siya mula sa lupa. May humawak sa kanyang baywang at binuhat siya pasakay sa kabayo. She found out it was Mark. Mukhang iritado na ito sa kanya. Gamitin mo ang paa mo para patakbuhin siya. Gamitin mo rin itong renda para doon. Sinabi nito sa kanya kung paano ang tamang pagtataas, paghampas, paghila na renda upang mapatakbo ang kabayo o patigilin iyon. Ikaw ang amo. Ikaw ang dapat na masunod at hindi siya. Let's go. Hindi madaling gawin ang simpleng instruction nito sapagkat tinatansya pa niya ang galaw ng kabayo. May kalahating oras yata silang nag-aatras sa bante ng kabayo. Pawis na siya at iritable bago sila makalabas ng kwadra. Ngunit wala na roon si Mark. Where the hell did that dumb ass go? Tanong niya sa isang cameraman. Sa puntong iyon ay wala na siyang pakialam kahit maipalabas pa sa buong mundo ang pagtataray niya. Napakatanga ng lalaking iyon para iwan siya roon at asahang alam na niya ang gagawin niya sa simpleng instruksyon nito. Sana siya nagpunta. Ngayon ay hindi lamang siya kay Mark inis kundi maging sa network. Ano ba namang klaseng iyon na walang kaisiste-sistema? Anong pilit niya sa cameraman ay ayaw sabihin ng mga ito kung saan nagtungo si Raulong Mark na iyon? Paano niya ngayon hahanapin ang lalaking iyon? Paano niya ngayon hahanapin ang lalaking yun? Pinatakbo na lamang niya ang kabayo pero hindi masyadong mabilis sapagkat takot pa rin siya. Hinahanap pa rin niya ang kanyang balanse. Gutom na siya. 2 oras na siya nakasakay sa kabayo. Ang crew ay sakay ng isang 4x4, parang nangiinis pa. Hindi pa rin niya alam kung saan nagtungo si Mark. Ang init-init ng sikat ng araw kaya nagpasa siyang
magpahinga muna sa ilalim ng isang punong mangga. Hindi na siya bumaba mula sa kabayo sapagkat baka hindi na siya makasakay uli roon. Hindi pa man siya nasisihan sa pahinga niya ay natanaw niya ang palapit na itim na kabayo sakay ang tangang lalaki. "Took you long enough? I'm starved," singhal niya rito. "What kind of moron are you exactly? Leaving me there like that? Saan kita hahanapin? Ngayon lang naman ako nakarating dito." "Did you call me a moron in my own land?" "Oh, shut up. I know you're an actor. Stop the act because I'm pretty pissed off right now." "An actor? You think I'm an actor? They said they're sending someone bright. You definitely don't seem like it. I own this land. Ipinakausap ka lang sa akin, kaya ayusin mong ginagawa mo." "Pakiusap? Yeah, right. You own hectares after hectares of land, yet you agreed to do this? Oh, please. This is so lame. Sumunod ka na lang sa akin." Mabilis ang patakbo nitong sa kabayo. Ngaling-ngaling singhalan na laman niya ito. Kaya lamang ay hindi niya magawa sapagkat masyado na itong malayo sa kanya. Sa wakas ay narating na nila ang destinasyon. Bumaba ka agad ito mula sa kabayo. Siya naman ay sinalubong ng isang binatilyo at ito ang kumuha ng renda niya. May nakita siyang isang babae na nakabarot saya at may isang lalaki na ka-Andres Bonifacio get-up na nagigitara. Ang hula niya ay local folk song ang inaawit ng mga ito sa kanya. Parang nagpapasalamat ang mga ito. Lumapit sa kanya isang babae at sinabitan siya ng garland. "Maligayang pagdating sa aming lugar. Malaking tulong sa amin ang ibinibigay na tulong ng istasyon." She was confused for a while. Nilingon niya si Mark. He was under a tree, smoking a cigarette. "Siya po ba may-ari nitong rancho?" tanong niya sa isang matanda. "Opo, si Senyor Rocha, anak ng yumaong Don Rocha." Something didn't fit. Sa ugali ng lalaking yon, kung ito nga ang totoong may-ari ng lugar na iyon, ay parang malabong pumayag itong doon isasagawa ang reality show. Saka lamang niya siguro itatanong iyon. Sumama na siya sa isang babae na sinabing may munting handa raw para sa kanya ang mga taga-rancho bilang pasasalamat. Masagana ang piging, puro mga lutong bahay ang nakahain. Natuklasan niyang ang lugar na iyon ay patatayuan ng mga ito ng mas malalaking kubo gamit ang perang ibibigay sa mga ito ng istasyon. "Bakit hindi na lang si Mark ang magpagawa?" tanong niya. Iyon nga po ang plano. Ang kaso'y dumating nga po ang ganitong pagkakataon. Si Senyorita Abigail po ang may pakulo nito. Ang perang laan na lamang daw po na dapat sa amin ni Senyor Mark ang gagamitin para sa scholarship ng mga anak at apo namin dito sa rancho. "Sino yung Abigail? Kapatid ni Mark?" "Opo, nagtatrabaho po siya sa istasyon." Napatango siya. Ngayon ay nauunawaan na niyan lahat. Siguro'y talagang napilitan lamang ang lalaki na pumayag dahil sa kapatid nito. Kaya siguro mainit ang ulo nito. Boy, he was not an actor but he looked like one. He's just so delicious. Para siya na-excite nang makitang palapit na si Mark sa kanila. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa matandang babaeng kausap niya. "Tama na po yan at sayang oras. Marami pa ho tayong kailangang gawin. Alam na ninyo ang bilin ko. Hindi dapat masayang oras ng trabaho dahil sa bagong dating. Hindi siya bisita. Gagawa rin siya rito." Nainis naman tuloy siya rito. Sayang kagupuhan nito. Kung magsalita ito'y parang wala siya ron. Humarap na lang siya sa kamera at ibinuka ang kanyang mga labi. He's a jerk. Paglingon uli niya rito ay huling-huli siya nito. Nagbaba siya ng tingin. Kung bakit naman parang takot siya rito. "Magtrabaho ka na," utos nito sa kanya. Hirap na hirap si Tara sa ginagawa niya pero ang mga kasama niya ay natatawa lang sa kanya. Kinukuha nila ang mga itlog ng libo-libong itik at napaparanoid siya sa bird flu. Anumang pag-iwas ang gawin niya ay mayroon pa ring ipot na dumidikit sa mga kamay niya. Lalo na't mayroon talagang ipot ang ilang itlog. Diring-diri siya. Naghahanap siya ng gloves ngunit walang maibigay sa kanya. Hindi raw uso ang gloves sa lugar na iyon. Ang isa pang ikinatatakot niya ay baka matuka siya ng itik. Siya man ang inang maaagawan ng anak ay tiyak na magagalit din. Natural, siya ang pinakakakaunti ang nakuha sa lahat.
Pakiramdam niya, unang araw pa lang niya ay isang buong linggong workout na ang sinabakan niya. Wala pa siyang isang oras na nagpupulot ng itlog na nakit na mga binti niya sa pagkakaupo ng patingkayad sa kulungan. Mabuti na lamang at patapos na ang araw. Kaya bukas na raw uli. Bilib talaga siya sa mga taong ganun ang buhay. Hindi siya tatagal doon. Ang akala niya ay mabilis lang nalilipas ang isang buwan. Mukhang sa lugar na iyon ay hindi. Kapag nagtutour sila ay parang saglit na saglit lamang ang isang buwan. Bago pa niya mamalayan ay tapos na ang tour nila at bakasyon na naman. Pero ibang ikot ng mundo sa farm. Nangabayo na siya pauwi sa kanyang quarter. Parang bibigay na mga mata niya sa labis na antok. Binaliwala na lamang niya ang nararamdamang gutom. Bukas na lamang siya kakain. Pagdating sa quarter niya ay naligot na higa na siya. At gaya ng inaasahan niya, bagsak na bagsak siya. Napabalikwas siya ng bangon sa malakas na pagkatok sa pinto. Baka emergency, kaya binuksan kaagad niya iyon. It was Mark. Aniya sa kabahagyang tumango. Baka kakain na ng hapunan, naisip niya. Hindi na ako maghahapunan, bukas na lang ng umaga ako kakain. Kumunot ang noon nito. Hapunan? Umaga na, dun ka na lang mag-almusal sa gulayan. What time is it anyway? 4. Ang aga-aga pa. Napaungol siya nang madama ang pananakit ng kanyang likod. Namamagaya ang likod ko sa tigas ng kama mo rito. Ano ba to? Parusa? Masyado ka maraming reklamo. Bilisan mo na. Napilitan siyang tumalima. Hindi na lamang siya naligo. Kung may isang bagay siyang pinagpapasalamat, iyon ay ang klima sa bahaging iyon. Masyadong malamig. Hindi na kailangan ng aircon sa gabi. At kapag ganong madaling araw, pakiramdam niya ay kailangan niyang hinaan ng aircon kahit wala naman iyon. Nagsipilyo siya. Salamat at maayos at malinis ang banyo ng kubo. Nagsweater siya at lumabas na. Mukhang naiinip na ang lalaki sa paghihintay sa kanya. Inilahad nito sa kanya ang kamay na tinanggap naman niya. Isinakay siya nito sa kabayo nito. Sa likuran nito siya pumesto. Nakayakap siya sa baywang nito upang hindi siya matumba. Masyadong mabilis magkatakbo ito ng kabayo. But she felt safe with him. Tila gamay na gamay ni nito ang kabayo. He was the best and beast master in total control. And he smelled so damn good. Hindi niya matukoy kung anong amoy niya. Tila magkahalong sabon, fabric softener at aftershave, ngunit masyadong mabini kaya mahirap maturol kung ano talaga. Ano man iyon ay amoy lalaking lalaki. Inaamin niyang crush niya ito pero naiinis pa rin siya rito. Hindi niya alam na maaari palang sabay na madami iyon. Hindi nagsalita si Mark. Patuloy lamang ito sa pagpapatakbo ng kabayo. Sa kanilang dalawa, pakiramdam niya ito ang celebrity at parang nananadya. Dumaan ito sa kung saan mahihirapang dumaan ng 4x4 dahil sa sikip. You don't like the camera? Aniya, hindi ito umimik hanggang sa makarating na sila sa taniman ng gulay. Marami ng kakaibahan na naroroon. Kapansin-pansin na kakaunti ang kalalakihan sa bahaging iyon. There were greenhouses for those vegetables. Nasabik siyang makita ang mga gulay. Noon niya naalalang Rocha Farm nga ang nababasa niya sa mga gulay na nabibili niya sa supermarket. Dito pala galing ang mga iyon. Pagkababa ng kabayo ay hindi na niya nakitang muli si Mark. Lumapit sa kanyang matandang babaeng sumalubong sa kanya ng nagdaang araw. Si Nanay Ideng. Nakangiti kaagad dito sa kanya. Magkape muna kayo. Tumalima siya. Napakalamig. Eksaktong-eksakto mainit at ubod ng tapang na kape. Naitanong niya sa matanda kung may kakilala itong maaari maghilot sa kanya. Abay, naroon sa mansyon ang pinakamahusay na manghihilot sa inyo. Huwag niyo na po akong hohoin. Sino po? Abay, si Mark. Doktor iyon pero bago nagmedisina sa pagkakaalam ko ay iyong kuwan ang kinuha niyon yung panghihilot? Pity? Oo, iyon nga. Napatango siya. Maganda nga sana iyon. She would love to feel Mark's large hands on her skin. Pero teka, sobra naman yata ang pantasya niya. At anong sinasabi ni Nanay Iding na doktor si Mark? Doktor po siya? Ng tao? Oo, lahat nga rito kapag may sakit na malubhana ay sa kanya na lumalapit. May isa pa nga kaming babae dito na siya nagpaanak. Mabait naman yun, sumpungin nga lang. Mukha nga po.
Para pong ipinaglihis sa sama ng loob. Tumawa ito. Gusto pa sana niya magtanong ngunit nagpatiunan na ito sa pagtatrabaho. Siya naman ay inayos ang kanyang lapel at nagtrabaho na rin. Sa greenhouse ay binukod na ang mga magkakatabing lastugas. She was amazed to see how it was done. Mahirap pa rin para sa kanyang gawain. Parang ang pinaka-purpose ng ganung gawain ay ang baliin ang likod ng mga manggagawa. Nagtaka siya kung bakit wala pang sumusuko sa mga nagtatrabaho. Isang oras pa lang siya, parang gusto na niyang humilata na naman. Tiyak na kinabukasan ay napakasakit na ng buong katawan niya. Madali na para sa kanyang huwag pansinin ang mga cameramen na sunod sa kanya. Sa lagay niyang iyon, hindi na mahalaga sa kanya kung sino pa nakakakita sa kanya. She was in pain. She needed a break. Nagpasya siyang hanapin si Mark ngunit hindi niya makita ito. Ang sabi ni Nanay Ideng ay maya-maya pa raw babalik si Mark. Kung gusto raw niya magpahinga na lang muna siya. Iyon mismo ang ginawa niya. Humanap siya ng magandang pwestuhan. Nakakita naman siya sa ilalim ng isang punong mangga. Marami rin punong mangga sa farm. Sa isip-isip niya, hanggang mamaya na siyang matutulog sa pwesto na iyon. Dapat ay ma-excuse siya sa gawain. Hindi makataong magtrabaho ang sino mang may dinaramdam na tulad niya. Nakasuyo siya kay Nanay Ideng na dadalhan siya ng blanket kung mayroon itong malinis. Habang hinihintay iyon ay pumikit muna siya. Napakatamad mo. Hindi ka lang tamad. Inuutusan mo pa mga tauhan ko. Nakakaabala ka sa trabaho ng iba. Kung sa Maynila, umuubra yung ganyang sistema mo. Dito, hindi pwede yan. Natural na magmulat siya ng mga mata nang marinig niya ang baritonong tinig niyang iyon ni Mark. Hawak nito ang isang kumot at nahuhulaan niyang hindi nito ibibigay yun sa kanya. Masama lang ang pakiramdam ko, katwiran niya. Lahat naman ng tamad parating masama ang pakiramdam kapag kumikilos na. Normal yan. Hindi ako tamad, talagang masakit lang ang katawan ko. Doktor ka, di ba? Siguro naman alam mong kapag nabigla ang muscle, sumasakit talaga. At yun ang nangyari sa akin. Isa pa, nagtrabaho agad ako kahit kagagaling ko lang sa biyahe. Kahit na nakakapagpahinga ako, kulang pa rin yun. Huwag mo nga akong sisigawan sa lugar ko. Kung gusto mong magpahinga, sige. Pero bukas, doble ang trabaho mo. Ano bang problema mo? Kumilos naman ako, hindi. Walang magiging epekto sa iyo kapag nagtataka ako kung bakit nagkahaganyan ka. It is stipulated in the contract I signed that I should ask you to do things around here. I don't want to lose the $1,000,000 just because you're too lazy to work, and I should understand because you're not used to. Halatang hindi magino ito. It was a turn-off. Natuklasan niya na ayaw rin niya sa isang lalaki na masyado mareklamo sa pag-uugali niya, gayong reasonable naman ang hiling niya. Marahil ay hindi totoo ang sinabi ni Nanay Ideng tungkol dito. Hindi ito mabait, ni hindi ito makatao. Binabawi na niya ang pagkakaroon niya ng crush dito. Fine, I'm working today. Very good. Bumalik uli siya sa taniman. Mukhang labis na nag-alala para sa kanya si Nanay Ideng, ngunit ang sabi ni Mark, wala kayong dapat ipag-alala, nanay. Wala siyang sakit, talagang tamad lang. Kay sarap sa bunutan nito. Hindi maunawaan ni Mark kung bakit sumusunod siya sa kapatid niya na pahirapan si Tara. Iyon ang hiling nito sa kanya. Hindi naman daw pahirapan sa totoong kahulugan niyon na matotorture ng babae. Ngunit sapat upang umuwi itong marami ng natauhan at natutunan sa mundo niya. Wala siyang balak na gawin iyon. Sa katunayan ay hindi siya sang-ayon sa plano ni Abigail. Ayaw na ayaw niya makikitang mukha niya sa telebisyon. He was leading a quiet life now, pero nakiusap ng husto sa kanyang kapatid niya at hindi niya ito nagawang tanggihan. Ang sabi na lamang niya rito ay hindi niya may papangako na aasikasuhin niya ang bisita. Ang sabi nito ay okay lang yun basta may maitatalaga siyang mag-aasikaso rito. Kung maaari daw ay iyong may mukha ng kaunti ng sa ganoon ay magandang tingnan sa kamera. Nang makita niya si Tara, inaalala kaagad niya rito ang isang babaeng matagal na niyang gustong kalimutan. Si Macaria O'Carry, isang dating kasintahan.
They met in med school. Siya lamang ang nagtapos. Ito ay tumigil na nang pumanaw ang ama nitong siyang tanging dahilan kung bakit kumuha ito ng kursong medisita. He took her there in the farm because it was his favorite place in the world. Gusto nga niyang maging veterinaryo noong una, ngunit nagpasya siyang medisina na lamang muna ang kuning kurso at saka na magve-veterinary medicine pagkatapos niya makapasa sa board. That was a long time ago. Wala na si Carrie. Ipinagpalit na siya nito sa iba. Pareho ng kay Carrie ang ugali ni Tara. Ayaw na ayaw nito na nadudumihan ang kamay nito. He was used to find those traits of her endearing until she replaced him with a rock star. What this Tara was. Sa ngayon ay may anak na si Carrie sa bokalibalista ng isang local band na sumikat noong dekada 90. Nadala sa kasikatan si Carrie. Noon pa man ay nakikita na niya rito ang malaking bagay rito ng kasikatan. Hindi nga lang niya naisip na sa ganon mauwi ang relasyon nila. Hindi niya alam kung nananadya si Abigail. Hindi naman siguro. Ganon pa man ay hindi niya maiwasang maisip iyon. At hindi niya maiwasang mainis sa Taran na ito. Nanggugulo lang ito sa farm. Ang mga tauhan niya ay parang sabik na mapasayang babae. Ang maaliw ito. Bakit? Sino ba to? She was just a woman who could play the bass guitar. What was so special about that? Ayaw na ayaw niya ng taong tamad. Para sa kanya ay walang mararating ang ganong klase ng tao. Mukhang tamad-tamad ditong si Tara. Kailangang matuto ito. Total ay iyon ang dahilan kung bakit ito naroroon. At tuturuan talaga niya ito. He would do what his sister asked to him. Iyon nga lang, ayaw niyang masyadong makita mukha niya sa TV. Ang sabi ni Abigail ay ito ang personal na mamamahala ng editing ng mga makukuhang shot sa rancho. At syempre pa ay siya raw ang masusunod dahil kung tutuusin siya rin naman ang may-ari ng network. He was a rich man. Ang pamilya nila ang isang mayamang angkan bagaman hindi sila tulad ng ibang kilalang kilala sa bansa. Low profile siya at ayaw niyang matulad sa iba na panay pasarap sa buhay ang hinahanap. Kung sa bagay, ang magtrabaho sa rancho ay isang bagay na masarap gawin para sa kanya. Lumaki siya roon. Umalis lamang siya nang may kailangan niya mag-aral, ngunit bumabalik-balik pa rin siya. Nasa puso niya ang rancho. Mas gusto pa niyang mag-alaga ng hayop kaysa ang mag-practice ng medisina. Tapos siya ng medisina, PT at veterinary medicine. Negosyante rin siya. Malawak ang nasasakupan ng kanyang negosyo. Mula sa mga food products na mula mismo sa ilang ektaryang lupain ng rancho hanggang sa ilang shares na naglalakihang kumpanya, kabilang na ang network na pinagtatrabuhuhan ni Abigail. Hindi konektado ang rancho sa network kaya may naganap din formal na pirmahan tungkol sa show na iyon. Trainee pa lamang ang kapatid niya. Kapag nakita niyang maayos itong magtrabaho, ay walang kasong ililipat niya rito ang lahat ng shares niya sa kumpanya. Tama na sa kanyang rancho. Iyon ang gusto niya. Isang simple at tahimik na buhay. Sawa na siya sa ingay. Ang sabi ni Abigail sa kanya ay nagtatago raw siya at pinarurusahan ng kanyang sarili nang dahil sa ginawa sa kanya ni Carrie. Tinatawanan lamang niya ito. It was the farthest thing from the truth. Naroon lamang ang buhay niya sa probinsya. Ganun lang kasimple. Abigail was imagining things, kung ano-anong sa pantahang nabubuo nito sapagkat nagkataong nagpasaya siyang iwan ang Maynila nang mahuli siya sa akto ni Carrie na niloloko siya. Maybe that was partly true, pero nagkataon lang ang lahat ng iyon. Nagbabalak na siyang pumirmi sa probinsya at nasabi na niya kay Carrie na gano'n ang gagawin nila kapag nagpakasal na sila. But she cheated on him and he went to the ranch alone. Iyon ang simple at buong katotohanan. Hindi lang marahil maiwasan ni Abigail na bumuo ng mga sapantaha. Katulad ito ng kanilang ina na pumanaw na. May pagka-chismosa at pagka-writer. Mahilig mag-imbento. Lalo siyang nabwisit kay Tara nang makita niya itong kinakausap ang kamera. Malamang na gaya ng nagdaang araw ay may sinasabi na naman itong komento patungkol sa kanya. Masyadong maswerte ito na sa ikalawang araw pa lamang nito sa rancho ay pahinga na kaagad ang aatupagin nito. Hindi ito bisita. Isang pabor lang kung bakit naroon ito at kailangan magtrabaho. Noon nagring ang cellphone niya and it was Abigail. How is she?
Tanong nito. Terrible. What do you mean? The next time send me someone better, okay? Better in what sense? Does she remind you of Carrie? I don't know what you're talking about. Yes, you do. No, I don't. Sinulya pa niya si Tara. Mukhang nahihirapan nitong magbuhat ng lalagyan ng mga naani ng gulay. She's fine. Right this moment, she's enjoying the vegetables. You're mean to her, I know. I ask. Napabuntong hininga siya. Isn't that what you want and the show is all about? Yeah, well, go on with that, cowboy. Nagpaalam na ito. Nilapitan niya si Tara. Tama na ang oras nito sa gulayan. Masyadong simple ang trabaho roon. Kailangan kumita ng programang pinagbibidahan nito ang first season. Masyadong malaki ang talent fee ng babaeng ito. Ano? Angil nito sa kanya. Tapos ka na rito, sumama ka sa akin. Bawal ba magpahinga rito? Pahinga na kaagad. Kasi sikat pa lang ng araw. Pahinga ka na agad. I hate you. Well, I don't like you. You're kind. Talagang wala kang lulugaran dito. You want to be more popular. You're addicted to fame. It's a shame. There's more to life than that. Hopefully, you would learn something from me. If not, then I can't do anything about that anymore. Move on now. Ani ang nagpatiuna na paalis. Dama ni Tara na mainit ang dugo sa kanya ni Mark sa kadahilan ng tanging ito lamang ang nakakaalam. Ngunit sa ibang tauhan naman ay hindi mareklamo ito. At iisa ang opinyon ng lahat dito. Mabait ito. Kaya maliwanag na galit lamang ito sa kanya. Hindi siya komportable sa kaalamang may isang taong inis sa kanya. Hindi siya sanay. Everyone loved her. Sa kanilang grupo ay isa siya sa mga paborito. Si River lamang yata sa kanila ang minsan ay kinaiinasan dahil sa pagiging masyadong prangka nito. But she was loved by everyone. Everyone wanted to be her friend. It was her 4th day in the ranch and all she wanted to do was go home and rest. Alam niyang mamaya-mayat na siya. Mabilis siyang pumayat. Ayaw niyang umuwing mukhang tikling kaya kahit ayaw na niyang kumain minsan ay ginagawa pa rin niya. She stayed away from vegetables and ate meat mostly. Kahit siguro isang galong ice cream ang kainin niya ay hindi siya tataba. Imposible. Slave driver ang supervisor niya. Kaya naman binawi na niya ng tuluyan ang pagkakaroon niya ng crush dito. Sa katunayan ay ayaw na ayaw ni niyang makikita ang pagmumukha nito. Ito naman ay parang gustong-gusto siyang makita upang may maipagawa sa kanya. Kung tutuusin, para sa isang tulad niya ay dapat na hindi pa niya alam ang pasikot-sikot sa taniman sapagkat ika-4 na araw pa lamang niya roon. Ngunit isang bagay iyon ay imposibleng mangyari sa dami ng ginagawa niya. Alam na niya ang pasikot-sikot ng taniman. Nang tanghaling iyon ay kumakain siya kasabay ang mga trabahante. Ganon na naging sistema niya sa nakalipas na ilang araw. Talagang hindi na celebrity ang pakiramdam niya kundi isang ordinaryong manggagawa sa rancho. Nagpapahinga lamang siya kasabay ng mga ito. Bawal siya mag-utos ni makasiwiyo sa mga ito. At kumakain na kasalo mga ito. Siya pa nga ang kailangan maghanda ng sarili niyang pagkain, ngunit si Nanay Iding na ang nagsabing ito na raw ang bahala sa pagkain niya. Abay kung siya pa ang magluluto ng kakainin niya, kawawa naman siya. Nakausli na naman ang nguso mo. Puna sa kanya ni Nanay Ideng. Naging kaibigan na niya ito. Natuklasan niyang nasa ibang bansa pa lang anak nito at nagtatrabaho ron bilang veterinaryo. Sa tulong daw ni Mark, kaya nagpunta sa ganong kalagayan ng anak nito. Ang sabi niya rito ay huwag na ito magtiyaga sa rancho, ngunit tinawanan lamang siya nito. Ang sabi nito ay malaki raw ang utang na loob nito sa pamilya Rocha kaya naroon pa rin nito. Sinabihan na rin daw ito ni Mark na mas maganda kung magre-retiro na ito. Total ay mayroon na itong matatanggap na benepisyo. Ngunit mahal daw nito ang trabahong iyon. Pakiramdam daw nito ay magkakasakit ito kapag hindi ito nakapagtanim ng gulay sa isang araw. Siya naman, pagising pa lang sa umaga ay parang ayaw nang bumangon pa. She hated waking up and every morning she would wake up knowing that the rest of the day would be like torture.
Pagod lang po. Kausap mo kanina si Mark. Ano ba sinabi niya sa'yo? Na lilipat na raw po ako mamaya sa bakahan. Tumawa ang matanda. Mas marami ka matututuhan doon. Mas malaking parusa po yata. Muli ay tumawa lang ito. Nahiga muna siya at natulog. Wala siyang pakialam kahit hindi niya naging ugaling matulog pagkatapos kumain. She was so tired. Sinasamantala niya ang ganong pagkakataon. Wala na rin siyang pakialam kahit makuhaan pa siya ng kamera na nakabuka ang bibig niya o naghihilik pa sa labis na pagod. Madaling makalimutan ng camera na parang naging bahagi ng araw-araw na buhay niya. Isa pa'y tahimik lang ang cameraman. Para talagang pinagkakaisahan siya ng mga ito na huwag kausapin. Nagising siya sa pagtapik sa kanya sa balikat. Nang magmulat siya ng mga mata ay mukha ni Mark ang nakita niya. Napabalikwas kaagad siya ng bangon, saka tumayo. What? Masyado nang mahaba ang tulog mo. What time is it? 2. Hindi ko alam na nakatulog ako ng ganung kahaba. Usually ginigising naman nila ako. Iyon pa ang ikinainis niya. Iyon parang kailangan niya magpaliwanag sa bawat gawin niya na para bang wala na siyang maaaring gawing tama. Ano ba naman ang karagdagang 1 oras na tulog sa tanghali, gayong 4:00 pa lamang na madaling araw ay gising na siya. Kung iyon nga mang nag-oopisina ay nagsisimula ng halos 8:00, siya pa kaya? Hindi pwede rito ang mga tagagising ka pa. Kailangang may kusa ka. Anong mararating mo kung ganyan ka? Hindi na siya nag-abalang bigyang diin na malayo na ang nararating niya at ginagawa niyang iyon ay isa lamang bahagi ng palabas. Ayaw na niya makipag-argumento rito sapagkat isang masamang tao ito. Para dito ay walang ibang tamang opinyon maliban sa opinyon nito. Walang salaysay na makikipag-argumento sa isang tulad nito. Sumama na lamang siya rito. Mabuti na lamang at hindi nito iginiit na sumakay siya sa kabayo. Lalo lamang siyang mabubwisit nang minsang nasa bahay siya at gabi na ay nakita niyang iniangat nito ang isang pinto. Natuklasan niyang garahe pala iyon. At nang nasa loob niyon ang 3 4x4 na sasakyan kasamang isang luxury car at isang SUV. The man was packed but she was not interested. That didn't impress her. Sa mundong ginagalawa niya ay maraming higit na mayaman dito. Hindi sa nai-impress sa ganung bagay. Ang tumimo sa isip niya ay talagang gusto siyang pahirapan nito. Mayroon naman palang sasakyang maaaring ipagamit sa kanya ay pilit pa siyang pinasasakay nito sa kabayo. Kaninang umaga ay pawisan siya. Pero wala siyang pakialam na yumakap dito kahit nasa isip na niya ang posibilidad na maaaring amoy pawis siya. Magtitiis ito. Ano nga asahan nito sa isang tulad niyang pinahihirapan nito? Ang mag-amoy sariwa? Ilang ulit na niyang nahiling na sana'y makauwi na siya at makalublob sa bathtub. Miss na niya ang maligo ng todo-todo. Iyong hilod na totoo. Pakiramdam niya kahit maligo siya araw-araw ay hindi pa rin sapat sa dami ng duming kumakapit sa kanyang balat araw-araw. Ang sabi ni Nanay Ideng ay mayroon daw bathtub sa loob ng mansyon. Hindi na niya inaasahan na magagamit niya iyon. Maramot si Mark. Kahit marami namang silid sa mansyon ay doon pa rin siya sa kubo tumutuloy. Isang malaking palaisipan sa kanya kung paano nito nagagawang linisin ang mansyon, gayong ang sabi ni Nanay Ideng ay wala raw itong kawaksiroon. Ang dating mga kawaksiro ng rancho ay pinalipat na ni Mark sa taniman o kaya naman ay sa bakahan. Ayaw raw nito na maraming tao sa bahay nito. Mahilig daw sa tahimik na kapaligiran ng lalaki. Isa raw espesyal na katangian nito iyon. For her, he was a garden variety psycho. Hindi na niya binigyan ng masyadong malalim na kahulugan ang trip nito. Sira lang talaga ang ulo nito. Ganun kasimple. Oh, she hated him. Bawat araw ay lalo lamang siyang naiinis dito. Naiisip niya na ito ang kaaway niya. Ito lang naman ang dahilan kung bakit hirap na hirap siya sa buhay niya noon. Nang makarating sila sa bakahan ay nasorpresa siya sa dami ng pinapastol na baka roon. Hanggang sa maabot ng tanaw niya ay mayroong baka. Malinis ang kapaligiran. Ang sabi ni Nanay Ideng ay sinusupply raw ang mga produktong iyon sa mga groceries sa bansa at sa abroad. Ang ilan daw ay ginagawang dilata. Ang iba naman ay sariwang idinideliver. Anong gagawin ko rito?
Tanong niya kay Mark. Sasabihin ko sa'yo. Nagpatiunan na itong patungo sa isang malaking kwadra. Naroon ang mga ginagantyang baka. Mahaba ang kwarda, pinturado ng puti iyon, stainless sa mga lalagyan ng gatas. Naisip niyang marahil ang natanawan niyang gusalin sa di kalayuan ay lugar kung saan dinadala ang mga gatas. Don't tell me I'm going to milk those cows. May machine ka naman para doon ah. No, you go there. Itinuro nito ang isang malaking bakal ng pinto. Tutulong kang linisan sila. You're this terrible. Pikon na pikon siya. Naisip pa naman niyang mas gusto niyang ang gawain sa lugar na iyon sapagkat mukhang madali lamang naman. Iyon pala'y hindi siya mismong doon ididestino nito. You don't have any plans to make my life here a bit more comfortable, do you? Hindi ito imimek. Alam na niya ang sagot at wala siya magagawa. Konsolasyon na lamang niya sa sarili na 1 buwan lamang naman ang itatagal niya roon at malapit na ring matapos ang unang linggo niya. 3 linggo na lamang at makakauwi na siya. She was so very excited to see her bed. Hindi niya inakalang maging ganun katindi ang pagnanais niyang makita ang kanyang kama. Ang pinto pa lang na itinuro ni Mark ay labasan na. Tumuli siya sa kwadra ng katabi niyon. Masyadong maraming istruktura sa bandang iyon. Marahil ay dahil masyadong maraming baka ang nakita niya. Nagtanong-tanong na lamang siya sa nakita niyang tauhan hanggang sa marating na niya ang destinasyon niya kung saan nililinisan ng mga baka. Nadismaya siya. Kailangan talagang linisan ng mga baka? Marumi ang mga iyon. When will this torture stop, for Pete's sake? Malamang na kapag natapos siya ay amoy baka o dumi ng baka na rin siya. Takot siya sa baka. Estranghero sa kanyang hayop na iyon, lalo na't hindi siya lumaki sa probinsya. Ang alam lang niyang baka ay iyong luto na at nasa plato niya. Sa pagkakataong iyon ay parang kay sarap maging vegetarian. Baka lang ang alam ng mga bakang ito na kinain niya ang mga kalahi nito. Ma'am, ibinili na po kayo sa akin ni Senyor. Anang isang lalaking lumapit sa kanya. Nagsisimula na siyang mainis sa pagtawag ng Senyor kay Mark. It sounded too superior. Parang isang tao itong napakahirap maabot. At bakit ba yun ang tawag dito? Mukhang kahit munting bagay patungkol kay Mark ay ikinapipiko na niya. Ganon ang epekto nito sa kanya. Ano raw pagpapahirap ang papagawa mo sa akin? Tanong niya. Tumawa ang lalaki. Hindi po bali ma'am, madali lang po ang gagawin natin dito. Halina po kayo. Simple lang naman pala ang magpaligo ng baka. Kaya lamang, sa dami ng bakang kailangang linisan, malamang naaabuti na siya roon hanggang gabi. Ang sabi ng lalaking nakausap niya ay hindi naman daw nananakit ang baka gaya ng ikinatatakot niya. Nagsimula na siya. Mayroon siyang gamit na telang parang abaka na panlinis ng baka. Mukhang relax sa kanya ang baka. Maybe it's their massage. Natatawang sambit niya sa kamera. As usual, nakatutok iyon sa kanya. Bilib din siya sa mga kumukuha ng sa kanya. Kailangan ding tiisin ng mga ito ang alinsangan at baho ng ginagawa niya. Ma'am, ipinapatawag po kayo ni Senyor. Of course, because this is too easy. Bulong niyang ibinalik sa lalaki ang hawak na panlinis. Ibang lalaki ang sumama sa kanya patungo sa kinaroroonan ni Mark. Sa labas pa lamang ng kwadra ay para na siyang kinakabahan. May naririnig siyang tila iyak ng kabayo. Ang unang pumasok sa isip niya ay may tinotorture na kabayo, iyong tinatatakan sa katawan ng nagbabagang bakal. Nang makapasok siya ay nakita niya ang 2 kabayo na tila hindi mapakali. Ang isa roon ay nakatagilid na, nakahiga. Assist me, ani Mark sa kanya. Manganganak siya. Itong isa naman may sakit. Get the rectal thermometer and you know what to do. You got to be shitting me. Just do it. Kinuha na nga niya ang thermometer pero hindi niya ipapasok iyon sa kabayo. Manigas si Mark. It was animal rights violation. Nanatili lamang siya nakamasid. Hindi niya malaman kung bakit bumilib siya kay Mark sa ginawa nitong pagpapaanak sa kabayo.
Namangha siya. Ganun palang itsura ng baby ng kabayo. Parang balot na balot iyon ng basang plastik at tila ubod ng lagkit. Tinulungan ni Mark na makawala mula sa wrapping na iyon ang kapapanganak pa lamang na kabayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nakapagpalakad na iyon. It was so frigging awesome. Nakamasid lamang siya sa pangyayari. Sa kauna-unahang pagkakataon ay na-appreciate niya ang nasasaksihan niyang iyon sa rancho. Live Discovery Channel. Ano pang hinihintay mo? Gamitin mo na yan. Ipapakita ko sa iyo ni Carding kung paano. At ipinakita nga sa kanya ng lalaki nagsama sa kanya roon kung paano ipasok ang thermometer sa puwet ng kabayo. Sinanyasan nito ni Mark na ipasa sa kanya ang thermometer. No way! Tanggi niya. Do it! Giit ni Mark. I said no way. Do it or else... Or else what? You'd regret it. Naniwala siya rito. Maraming mas malalang mang-aaring pagawa ito sa kanya. Mangiyak-ngiyak na siya habang hawak ang thermometer. Dama niya sa kamay niya ang init ng kabayo at maduwal-duwal na siya. Nang may madama siyang parang mamasa-masa ay napaiyak na siya. And then, she cried all out like a toddler. Lahat ng frustration niya, lahat ng hinaing niya, ng mga nagdaang araw, lahat ng pagkainis at pagkapiko niya kay Mark ay lumabas. Kaya marahil mukha siyang toddler ay dahil ganun mismo ang nadarama niya. Wala siyang magawa sa sitwasyon, parang isang batang kontrolado ng isang malupit na magulang. Yan palang umiiyak ka na? Ani Mark. Shut up. Kinuha mula sa kanya ng isang tauhan ng thermometer. Gusto sana niyang isubsob na ang kanyang mukha sa mga palad niya, ngunit alam niya kung saan niya inihawak iyon. Gusto niyang punasan ng damit niya ang kanyang mukha, ngunit kaninang naglilinis siya ng baka ay kung ano-ano nang tumalsik doon. Nang mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay siya na ang pinakakawawang ninalang sa buong mundo. Humagulhol siya. Halos tumutulo na ang sipon na wala man lang maipunas doon. Boy, this would sure look pretty on TV. Lalo siyang napahagulhol. Hindi niya maawat ang kanyang sarili. Can anyone show me the doggone faucet so I could clean myself up? She felt even more pathetic saying that to no one in particular. Iniabot sa kanya ni Mark ang panyo nito. It was so clean and white. Hindi niya inaasahan na ang isang tulad nito ay magkakaroon ng ganong kaputing panyo. Inagaw niya iyon at kaagad na siningahan. Come. Tahimik na sumama siya rito. Dinala siya nito sa isang kubo na malapit sa kwadra. Nakasunod ang mga cameramen, ngunit pinagsabihan ni Mark ang mga ito na umalis muna. Nakapagtatakang tumalima naman ang mga iyon. Itinuro nito sa kanyang banyo. Naka-tiles iyon. Sa totoo lang ay maganda ang kabuuan ng kubo. Marahil ay iyon ang pahingahan nito. Naglinis siya ng sarili saka lumabas na. Naroon ito at nagbabasa ng dyaryo. Nag-angat ito ng mukha. Done? Yes. Suminghot siya. Ayaw sana niyang makita nitong umiiyak siya, pero anong magagawa niya? Ayaw niyang maisip nitong mahina siya sapagkat parang itong tipo ng taong mientras nakakakita ng mahinaan ay lalong maiinis. Mukhang walang awa ito. Siguro'y ayaw lang nito mag-ingay siya kanina kaya dinala siya nito roon. Baka manenar mo nito. Hindi ka dapat umiiyak ng ganun kaliit na bagay. Sinasabi ko na nga ba? Wala kang pakialam sa akin. Nung umiyak ako, hindi naman kita tinawag Still, you shouldn't have cried. It was just a simple task. For you it is. Ayoko marinig ang sermon mo. Kung may papagawa ka pa, sabihin mo na lang. You can stay here for the meantime. Lumabas na ito at naiwan siya. Kahit paano'y natuwa siyang hinayaan siya nito. Mukhang nadaan niya ito sa iyak. Sinamantala niya ang pagkahataon. May nakita siyang nilagang saging sa mesa at nilantakan niya iyon. And then she slept. Nang magising siya ay madilim na sa labas ng kubo. May naririnig siyang tunog mula sa banyo. Nang bumukas iyon ay nakita niya si Mark, topless. Her first thought was, "Come to me."
Kung kanina ay walang pakialam si Tara kung ano ang amoy niya habang nasa likuran niya si Mark sakay ng kabayo, ngayong bagong paligo ito at sa kung anong dahilan ay gwapong-gwapo naman ito sa kanyang paningin. Conscious na conscious siya sa kanyang amoy. Baka amoy dumi ng baka at kabayo na siya. Wala na siya nakikitang tao sa rancho. Oras na ng pahinga. Noon lamang niya nakita ang rancho na walang katao-tao. Palibhasa ay sanay siyang matulog kaagad pag uwi niya. Hindi siya nagsasalita at ganon din si Mark. Bilog na bilog ang buwan at sapat ang liwanag niyon upang maging tanglaw nila. Kung sa bagay, ang mukhang saulado na ni Mark ang lahat ng sulok na rancho. Nang makarating siya sa mansyon ay ibinaba siya nito sa kubo niya. Saka pinalakad ang kabayo patungo sa kwadra. Hey, nilingon siya nito. Nagtanong ang tingin. I just wanted to thank you. Thank you for letting me sleep. I needed that badly. Tumango ito at muling pinalakad ang kabayo. Kung bakit naman ayaw niyang matapos sa tanguan ng usapan nila. Sinasabi sa kanya ng isip niya na kailangan niyang hayaan na lamang ang lalaki sa kung ano man ang gusto nitong gawin. Ngunit tila mayroong sariling isip ng bibig niya. What about dinner? What about it? Well, I don't have any food and I'm starved. Bahagya siyang tumawa. Tawang nahihiya na hindi niya maunawaan. Bakit para siyang nahihiya? And where are the cameramen? I told them to take the rest of the day off. Wala na rin silang makukuha sa'yo. You were resting. As for dinner, I would bring you some food. Or maybe we can eat together. Pinagbastan siya nito. Hanggang sa huli ay tumango ito. Tuluyan na itong umalis. Siya naman ay nagtungo na sa loob ng kubo para maligo. She took a quick shower, anxious that dinner might be cancelled if she took so long. Ang gusto sana niya ay mas maganda-gandang damit ang isuot. Ngunit wala siyang dalang ganoon. Ang pinakamagandang maisusuot niya ay t-shirt at paruntong. Damn the network for giving her only those kind of clothes. Wala naman kadating-dating ang mga damit niya. Ang ginawa niya ay binuhol na lamang ang t-shirt sa bandang tiyan nang sa ganoon ay makmukhang feminine iyon. My God, I'm trying my damnedest best to look cute. What the hell is my problem? Maya-maya ay lumabas na siya ng kubo. Wala si Mark roon kaya nagtuloy na siya sa bahay nito. The house was awfully quiet. Kung iyon talaga ang gusto niya ay nagtagumpay itong makamit iyon. Siya ay hindi makakatiis sa ganoon. Kailangan parati siyang may nakabukas na radyo. Music was her life. There's food on the dining table. Let's go. Muntik na siyang mapatalon nang marinig ang tinig ni Mark. Naroon na pala ito sa likuran niya. She smiled at him. Sino nagluto? Tanong niya. Nagpapadala ako ng hapunan dito gabi-gabi. I'm afraid this wouldn't be the kind of dinner you are used to be. But you're in a farm. What do you expect? Gusto niyang mainis. Wala man lang itong kalambing-lambing sa pagsasalita nito. It was quite obvious he was not attracted to her one bit. Naitanong niya sa sarili kung ano kaya ang buhay nito sa labas ng farm. Malamang na ito rin ang nagmamahala ng malalaking korporasyon. Ano kayang itsura nito kapag naka-corporate attire ito? May nagsasabi sa kanyang mas bagay rito ang get-up nito sa rancho. Doon ito nababagay. Dinner was rice, grilled fish, and vegetables. Ang inumin ay buko juice. Tahimik na tahimik si Mark. Walang seremonya nagsimula na silang kumain. Parang may masamang mangyayari kung magsasalita ang isa man lang sa kanila. Iyon ang pakiramdam niya sa labis sa katahimikan. It was ridiculous. Nagpasya siyang magsimula ng usapan. So, do you manage the company too? Yes. You always visit the office? I have an office here. Do you have a girlfriend? Gusto sana niyang itanong, ngunit may hinala siyang mababara siya kapag iyon ang itinanong niya rito. Ginaya na lamang niya ito. Pinagtuunan ng pansin ng pagkain sa hapag. Naitanong niya sa sarili kung hindi kaya nabubore ito sa lugar na iyon. Kung siya ang titira sa ganong lugar, ay hindi siya makakatagal ng walang kasama. Ngunit pinaalis pa nito ang mga kawaksi sa bahay.
Tila talagang gusto nitong makapag-ermitanyo. How do you maintain a house as big as this? You ask so many senseless questions. Kumain ka at magpahinga para bukas, para hindi ka iiyak-iyak sa trabaho. Parang kay sarap kalmutin ang mukha nito. Bakit ganyan ang ugali mo? I'm trying my best to start a good relationship with you. Hindi mo kailangang gawin yan. Wala akong sinasabi sa iyong gawin mo yan. At hindi rin kita pinasasalamatan para sa effort mo. Kumain ka na at pagkatapos bumalik ka na sa kubo mo. Inis na inis siya, kaya hindi na niya tinapos ang pagkain. Tumayo na siya. It was such a pleasant dinner. Sarcastic ang tura niya saka lumabas na. How dare he make her feel so ugly and hard-selling? She hated him again. Nasasabik na si Tara na magkausap ang mga kaibigan niya. Minsan kada 1 linggo ay may pagkakataon siyang makausap ang mga ito. Iyon nga lamang, limitado iyon. At sa araw na makakausap niya mga ito, ay araw din ng pahinga niya. Mas excited yata siya ron. Natulog lamang siya buong umaga at nang sumapit ang hapon ay nagpasya siyang mag-ikot-ikot sa rancho. Kapag linggo ay araw din ng pahinga ng mga manggagawa. Ang mga kailangang gawin para sa araw na iyon ay salitan daw kada linggo ang mga trabahante. Tahimik ang rancho. Nakakapanibago iyon. Nagtungo siya sa bahay ni Nanay Ideng. Maraming niluluto ito. Tila abalang-abala ito. Ano po ang meron, Nanay? Tanong niya rito. Naku, nakaligtaan ko ngayon nga palang kaarawan ni Mark. Nang maalala ko, heto, naghahanda ka agad ako. Maya-maya darating na rin dito ang mga makakatulong ko na pagpasyahan naming magluto para sa kanya. Ngiti-ngiti ito kahit hindi na magkandatuto sa pagpupunas ng pawis sa mukha. Nagbo-birthday din pala siya. Naku, ikaw talaga. Teka, ikaw ba'y marunong maggayat nitong gulay? Ayaw sana niyang tumulong kumpara iyon sa birthday ni Mark. Pero mukhang nakakaawa si Nanay Ideng na mag-isa lamang na kumikilos. Mukhang napakarami nitong balak na ihanda. Sige po, sabihin na lang ninyo kung anong klase ang hiwa. Anong oras po ba ang handaan? Mga pasado 5:00 siguro hanggang gabi. Hindi na masyado magpapagabi at baka bukas ay walang makabangon trabahante. Tumawa ito. Gusto naming ganitong may selebrasyon. Alam mong iyan si Mark ay talagang namang napakasipag. Pupusta akong maging siya ay nalimot ang kanyang kaarawan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.